Hindi tataas ang body count ng isang lalaki kung walang papatol sa kanya na babae. Pag ang babae mataas ang body count, like I said, ibig sabihin hindi niya na protektahan ng kanyang sarili. May tinatawag tayong filter mechanism. What's up mga ropa? Ito po yung lingkod, Suplado Moto. Okay, bago tayo umalis, meron akong papapanood sa inyo na tinag ng isa sa mga ropa natin. Ito. Lakasan muna natin. Ano po, bakit po sa karamihan ng mga lalaki kapag maraming body counts yung girl or yung babae, tapos pag yung lalaki naman yung body counts, okay lang sa kanila o na stereotype, normal lang kasi lalaki kami, walang mawawalan sa amin, ganun, unlike sa babae. Hindi, parehas na nakakasira yun. Yung paramihan ng body count, parehas na nakakasira yan. Hindi na importante kung babae o lalaki. It takes away innocence. In general, it takes away innocence. Lalaki ka, hindi mo gusto na yung kasama mo sa buhay hindi na inosente, masakit sa ulo yan. Masakit sa ulo yan, palag-palag yan. Lahat ng mga trauma na nakuha niya in the past relationship, lahat ng mga sakit ng ulo, lahat ng anxieties niya, lahat ngayon, ikaw ngayon yung magke-carry niyang trouble na yan kasi kumuha ka ng babae na maraming body count. Ikaw naman si babae, kumuha ka naman ng lalaking maraming body count, hindi naman ngayon makapag-commit ngayon sa'yo yan. Hindi makapag-commit. Bakit hindi makapag-commit? Kasi nga nakarami na siya eh. Diba? Different shapes and sizes. Kung ngayon, magkakaproblema ka ngayon, sabihin mo, ayaw kang pakasalan, ayaw mag-propose sa'yo. Bakit ayaw mag-propose? Kasi in the first place, nakarami na siya sa kung sino-sino. Ang trouble dyan, yung AIDS, meron possibility niya na asymptomatic kung tawagin. Asymptomatic. Okay? Ang trouble mo dyan, kapag asymptomatic, wala nga yung sintoma. So, paano mo kayo malalaman kung may AIDS ba yung kasama mo sa buhay? Wala. Ingat kayo sa mga taong maraming body counts. In general, that goes in general. It goes in general, hindi na importante kung lalaki o babae. Hindi na importante kung lalaki o babae yan. Pagka babae, masyadong mataas na ngayon ang body count, alam mo na ngayon na hindi makakapag-commit yan sa isa. Ganon din ang lalaki, hindi rin makakapag-commit ng matino. Trouble yan, parehas sakit ng ulo yan, regardless if it's babae o lalaki. Alam mo, siguro ang advantage lang ng pagkakaroon ng maraming body count, yung innocence, wala na sa'yo. Lalaki ka, makakapakinabang ka sa kawalan ng kainosentehan mo. Pero ang problema mo naman dyan, it takes away moral out of you pag nakarami ka na ng body count. Tapos isa pa yung lack of commitment na rin at the same time. Yun ang masasabi ko ron. Alright! So medyo maraming sanga-sanga ang kanyang sagot dun sa about sa ba't pag lalaki okay lang mataas ang body count, bakit pag ang babae hindi okay? Well, ganito lang mga ropa, wag na tayong umalis. Pag ang babae hindi niya naprotektahan ang kanyang sarili, lalo na sa mga kalalakihan, ibig sabihin pwedeng may problema siya sa pagpili ng lalaki. Gets? Pwedeng hindi dahilan ang lalaki sa buhay niya kung bakit siya nagkakamali. Desisyon niya na yun. Okay? Ngayon, naka-add yung lalaki sa buhay niya. Ngayon, naka-add sa buhay niya yung mga lalaking pinili niya, kaya mas lalong nag-magnify yung trauma niya sa buhay niya. Okay? Kasi nasa desisyon yan eh. But don't get me wrong, may mga lalaki talagang pwedeng makapagbigay trauma sa isang babae. Pero syempre, at the end of the day, women will be the one choosing kung sino yung gusto nilang lalaki na makasalamuhan nila o yung pagbubukahan nila ng legs. Gets? Ang lalaki didiskarte ng babae. Pero ang huling desisyon ay nasa babae pa rin. Wala sa lalaki. 'Di ba? Kaya nga, pag ang babae nawala na ng gana sa lalaki, sila yung may karapatan na umayaw. Wala naman magagawa ang lalaki. Usually, sila yung umaayaw, 'di ba? Pag nawalan na ng gana. Kaya nga ang mga lalaki walang magawa. Gets? Ngayon, kung pinag-uusapan dito ang body count, I don't think na maaapektuhan ng husto ang lalaki. Hindi ko nakikita na maaapektuhan ng malaki ang lalaki pagdating sa mataas ang body count. Yung sinasabi niya na about sa baka hindi mag-commit, I don't fucking think so. Why? Kasi unang-una, may tinatawag nga silang toxic up, di ba? Which is I don't believe. Yung sinasabi nila, ang lalaki pag ready na mag-commit, mag-commit na. So paano mo nasabi na pwede maapektuhan yung kanyang commitment sa isang babae? Pwede ba na ayaw lang namin sa babae? Pwede ba yun? Pwede bang may preferences din ng mga lalaki na as of now gusto ko puro casual muna, ayoko ng relationship? Pwede ba yun? Pwede naman siguro yun, di ba? Kasi lalaki tayo, tao tayo, may standard tayo, may preferences tayo. But the problem is, most people
trying to demonize o yung sineshame ng ibang tao pag ang lalaki may preferences or may standard. Yun naman ang mali, di ba? Hindi naman dapat ganun. Kasi tayong mga lalaki magbibigay ng relationship. Kaya dapat maingat tayo sa pagpili ng babae. So dapat may preferences ka and at the same time mataas ang standard mo. Hindi pwede na basta-basta ka lang makikipagrelasyon, Ropa. I know, nape-pressure ka. Pwede sa sinasabi ng iba. Pero hindi tama na basta ma-pressure ka lang kaya ka makikipagrelasyon sa isang babae kahit hindi mo naman gusto. Yan na, okay na yan, Brad. Ayoko mataas yung body count eh. Ikaw naman, wala lang yun. Ang mahalaga yung ngayon. Putang inang yan. Hindi ganon. Di ba? Ito ang nakikita kong epekto sa lalaki. Kahit hindi ka maraming naging babae. Eto, makinig kayo mga Roma. Pakiklip nyo to. Sinasabi niya na pwede magka-problema sa commitment ng isang lalaki. Well, don't get me wrong, pwede. Pero I don't think na magiging malaking problema yon. Ang nakikita kong problema sa lalaki, kahit na hindi maraming naging babae, hindi yung hindi siya makakommit, kundi yung ilagay niya yung babae sa pedestal. Yung sinasabotahin niya lahat ng bagay na mabubuti sa buhay niya. Kagaya ng maayos na trabaho niya, maayos na pamilya niya, maayos na buhay niya. Yung nauulol siya sa babae na hindi naman pala talaga siya gusto. Yun ang maling-mali mga Ropa. Pero yung sinasabi mong mataas ang body count at pwede maapektuhan ang kanyang commitment, yeah, sige, pwede. Pero hindi ko nakikita na malaking problema yun kung bakit hindi nakakakomit ang lalaki dahil sa mataas na body count. I don't fucking think so. Pwedeng hindi nakakakomit ang lalaki hindi dahil sa mataas na body count, kundi dahil sa mga pinipili niyang babae. Pwedeng yung mga pinipili niyang babae hindi pasok sa criteria na pang relationship, or pwedeng nahuhuli niya or pwedeng nadidiscover niya na itong babae na to ay hindi pala pwedeng pang long term relationship. Gets? But don't get me wrong, may mga babae na pang long term pero hindi na-appreciate ng lalaki. Tama yun, may mga ganon. Pero pagdating sa relasyon, majority ng lalaki kayang ibigay ang relationship sa babae. Ulitin ko, majority ng lalaki kayang ibigay ang relasyon sa babae. Pero, eto na nga, yung majority na lalaki na yun, hindi ganong kataas ang attraction pagdating sa mga babae. Gets? Dahil ang babae, mas pipili pa rin ng lalaki na mas confident, superior, or yung may experience na sa buhay, o yung masasabi natin na may game, or yung alam ang kanyang ginagawa pagdating sa babae, o yung may alam or maraming experience pagdating sa babae. Dahil ang babae nagre-respond sa mga lalaki na alam niya na pre-selected na or marami nang naging girlfriend. Kasi nga iba ang kilos ng lalaki na maraming experience sa babae kumpara sa lalaki na wala gano'ng experience sa babae. Gets? Yung ba talaga yan? Suplado mo to? Yung ba talaga ang basehan? Well, hindi naman lahat. May mga lalaki na talagang ayaw lang muna mag-girlfriend. Pero, of course, majority ng lalaki, pag ikaw ay natuto sa mga babae or pag marami kang na-meet na babae, dito na mag-i-start na unti-unti mong pwedeng maintindihan ang nature ng babae. Kaya pag natutunan mo kung paano mag-respond ng mga kababaihan, doon mo na pwedeng ma-realize yung mga mali at tamang ginagawa mo. Kaya nga, pag alam mo na yung ginagawa mo, hindi ka na magtataka kung maraming na-attract na babae sa'yo. Okay? Punta tayo sa mga babaeng mataas ang body count. Pag ang babae mataas ang body count, like I said, ibig sabihin din niya na protektahan ng kanyang sarili. May tinatawag tayong filter mechanism na pag hindi na-develop ng maayos ang babae or nagka-problema siya sa kanyang filter mechanism, pwedeng mauwi siya sa lalaki na hindi pinapangarap ng mga kapwa niya babae or yung mga ayaw ng kapwa niya babae, or pwedeng tumaas lamang ang kanyang body count sa kapipili ng lalaki. Pero laging end up pa rin dun siya napupunta sa mga lalaki na hindi talaga siya gusto or hindi siya kailangan. It's at the end of the day, it's a women's decision. Stop blaming fucking men na mataas ang body count. Hindi tataas ang body count ng lalaki kung hindi papatol ang babae. Ulitin ko, pakiklip to. Hindi tataas
ang body count ng mga kalalakihan kung walang babaeng papatol sa kanya. Maliwanag? Uulitin ko uli, hindi tataas ang body count ng isang lalaki kung walang babae na papatol sa kagaya niyang lalaki. Uulitin ko, hindi tataas ang body count ng isang lalaki kung walang papatol sa kanya na babae. Gets? Kaya stop blaming men, mga ropa, ha? Stop blaming yourself, stop blaming men for the poor decisions of women. That's part of life. Okay, para matuto. Pero pag lagi nyo sisisihin ng lalaki na siya may kasalanan kung bakit naganda leche-leche ang buhay ng babae, I don't think na lalaki lahat dapat na magbitbit ng yon. Sa relationship na hindi niya naitaguyod, di ba? Or sa pag-asawa niya, sa pamilya niya na hindi niya naitaguyod, I can say na pwedeng malaki ang kasalanan ng isang lalaki. Pero pagdating sa dumami ang body count ng isang babae, siya yung may problema doon dahil sa pagpili niya ng lalaki. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious, mga ropa. Stop recording.